Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. For this video, ang pag-uusapan po natin ay yung nangyari po kay Boy Tapang at siya po ay nakulong na naman pero nakapag-bail naman siya. He is not guilty of anything pero he is being accused of the crime of cyber libel. Oh my God. Ay mali, ito pala yung tunog na kailangan. So ano po ba ang nangyari dito? Unfortunately po mga lods, hindi po ako nagsasalita ng Bisaya. So or ng Cebuano. So ang ginawa ko ay ginamitan ko siya ng ChatGPT. Actually AI to na ginagamit ko. And na-translate naman nila, sana accurate na lang po. Kung kayo po ay nagsasalita ng Bisaya, tulungan po ako mag-translate. Now, Nico David, hindi ka naman abogado. Yes, hindi naman po talaga ako abogado. Pero gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung kaalaman ko dito as a content creator. Kasi po, karamihan po sa atin ay madaling mag-post ng kahit anong bagay dito sa mundong ibabaw ngayon. Nandyan po ang TikTok, nandyan po ang Facebook, nandyan po ang YouTube, ang X, at kung ano-ano pang social media platforms na may kaakibat pong dangers pag nagkamali po kayo ng post sa tao. Whether sinasadya nyo yun or hindi, mas maganda alam nyo po yung liabilities or consequences ng action no. Hindi po enough ang salitang awareness sa mga panahon ngayon. You can be aware of something, but can you be accountable for the actions that you will take? That is the question, mga kamatis, mga kaibigan. So, pumunta na po tayo sa ating story for today. Okay, Boy Tapang jailed again in Alcoy due to cyber libel. Okay, so mamaya i-explain natin kung bakit ganyan. Okay, again, hindi po ako abogado pero gusto ko lang po sana kayong tulungan maintindihan tong mga to from a non-lawyer. Kasi mas siguro kung naintindihan ng non-lawyer, siguro yung mga non-lawyers yan, mas maiintindihan nyo in the simplest form manner. Okay, Cebuano vlogger Ronnie Suan, better known as Boy Tapang, has been jailed again and again. Hindi, joke lang. Kasi last time, Vauci naman. And this time, he has company. With him is another vlogger, JV Tapang. Oh my July. Alam ko, palagay ko, kilala ko yung nagkaso sa kanila. Palagay ko, mamaya, towards the end of the video, mag-i-speculate ako kung sino. Pero speculation lang yun, ha? Hindi yun sure, okay? Hindi ko sasabihin kung anong gender nung tao na yon. Pero huhulaan ko lang sa ngalan ng buwan. Mala Sailor Moon. Oh. Okay, this was confirmed by Police Captain Jerry Magsayo, the officer in charge in Alcoy Municipal Police Station. According to Captain Magsayo, their office received a warrant of arrest from Antipolo, Branch 99. For the two vloggers, sounds family. Mga lods, parang familiar yung Antipolo City Branch 99 na yan Parang lang naman. Parang nakita ko na yan. Saan ko ba nakita yan? Hindi ko alam. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, tuloy natin ang storya. So, ngayon, balikan natin, di ba sa Alcoy siya nahuli? Kaso sa Antipolo City siya, Branch 99 siya kinasuhan, okay? Bakit hindi siya dinala sa Antipolo? Hindi ba dapat sa Antipolo siya makukulong? Well, ganito po kasi yan mga lods. Yung warrant of arrest po kasi, ang magsaserve niyan, yung pinakamalapit na police station doon sa accused, okay? Yung Alcoy ang nakareceive, so sila yung nag-aresto kay Ronnie Suan or aka Boy Tapang, and ito nga si JV Tapang din na inaresto sila ng mga pulis na malapit sa kanila. Okay, so ang mangyayari diyan pag-file sa iyo, bababaan ka ng kasi malalagay ka dun sa e-warrant section na tinatawag, okay? Pag may warrant of arrest ka na, susunod niyan ay yun nga, isa-serve na sa yung warrant of arrest mo. Sasabihin sa yung rights mo, yung Miranda rights na tinatawag, and then you will be brought to the jail, okay? Of course, you can always bail kasi itong cyber libel naman is bailable. And mag-uusapan natin kasi may bail sa kanya and nakakagulat kung magkano yung bail. Magsayo clarified that the charge specified in the warrant of arrest against Boy Tapang is a violation of Section 4 in relation of Section 6 Article 2 of Republic Act 10175, also known as Cybercrime Prevention Act. Cyber libel.
This is linked to Article 353 and 355 of the Revised Penal Codes, which pertain to the charge of cyber libel. Oh! Okay, the bail was set at 10K each for their temporary release. Okay, so yung bail amount niya is 10,000 pieces. Only? Ako mga lods experience ko lang kwento ko lang sa inyo yung experience ko. So nung araw, kinasuhan ako ng mga YouTubers, cyber libel din and unjust vexation. Alam niyo magkano bail ko doon? Because yung lawyers ko nung sa prosecutor level was just amazing. Zero yung aking bail. Kasi unjust vexation lang siya, ganun lang siya kababa talaga. And I remember ang nakasulat doon sa resolution ng fiscal doon, nilagay ko daw kasi yung batas sa kamay ko. So nagpaka-superhero ako doon. Ending nun, ayun, may kaso ako. So ano yung moral lesson nung kasuhan ko na yun? Huwag mong ilagay ang batas sa kamay nyo. Di ba parati kong sinasabi yan? Kasi nga, I've learned my lesson the hard way. At kaso, at least hindi pumasok yung mga cyber libel cases. Kasi mas mahal yun. Kung nasa, ilan yung cyber libel cases na yun? 6 times 10,000, di 60,000 na yun. Yung sa akin pa, yung kaso, fast forward 2025, actually 2024 ko yata kinaso yun, hindi ko na matandaan Nag-file ako ng case against someone. Isa lang naman yung final ko. Hindi ko alam kung bakit 3 counts yung sinasabi nitong si Melo. I mean, you can ask him kasi syempre utak ni Melo yan Siguro nantotroll lang na naman, but ako ang alam ko isa lang yung final ko. Isang count lang. Pero ang bail niya is 48,000 pieces. Oh! Aray! 5 times as much kay Boy Tapang. Oh. Mga lods, yung minimum bail required kasi dyan is 10K. Paano ko nalaman mga lods? First, I ask my lawyers, of course, available naman sa akin lagi yung kanilang advice. And of course, nag-research din ako sa sarili ko. And papakita ko sa inyo itong na-research ko coming from 2012. Diba? Tagal na nito mga lods. So, teka lang, i-copy natin yung image at i-paste natin dito. And makikita nyo na ang minimum talaga is 10K. Diba? Mang maximum yata 48,000 Wow! Sarap! Ibig sabihin, yung dun sa kinasuhan ko, good luck. Good luck kasi malaking binayaran niya 48K. Diba? Okay, tingnan natin dito. Cyber libel. Ito, gusto ko lang i-shoutout si Ma'am Delima. Hello sa inyo, Ma'am Delima. And shoutouts dun sa mga lawyers niya rin. And tingnan natin to. Kung magkano to. Ayan ito yung bail ito. Committed through any similar which device in the future. 10K yung minimum. Ayan 10K. Oh, tapos so it corroborates dito sa storya ni Boy Tapang na 10K lang, di ba? Pero yung sa akin 48,000 pieces. Oh. Aray, ouch. Pero sabi nga nila wala daw na nanalo sa prosecutor level. How dumb are you? Actually meron talaga. Pagka kasi natalo ka, dismiss yung kaso mo. Parang yung nangyari sa akin. Dismiss lahat ng sa prosecutor level. Dismiss lahat ng cyber libel complaint nung kalaban ko nun. And ang natira lang is 2 unjust vexation, which is in the grander scale of things. Tingnan nyo, i-research nyo yung doon, penalty doon, halos mas hassle pa yung pagpunta sa korte kaysa yung parusa doon kasi ilan lang. Fine lang yata yun. Sabi nga sa akin ng isang abogado. Baka lang yan, community service lang yan putik, nung nag-NSTP kami nung araw, may community service naman kami. Masaya nga yun exercise di ba? Anyway, ayan, nakita natin 10K yung bail. The official added the case against Boy Tapang was filed by his former partner. Who that?
Who that? Eto, in this slide, the official issued a warning especially to content creator, urging them to be vigilant and cautious about what they post on social media. Exactly what I said, right? Kulang ang awareness, mga kamatis, mga kaibigan, dahil yung awareness mo, kailangan alam mo rin yung consequence, and can you be accountable for knowing this, all of this. Diba? Kailangan alam nyo yan. This to avoid violating the law and preventing harming and tarnishing the reputation of others. Hindi pa naman guilty si Boy Tapang, Sir Jerry Magsayo. But I understand kasi nga mabigat yung pagka sabihin na lang natin na mabigat yung kaso na yan kasi 6 years ang alam kong 6 years ang alam kong kulong dyan. Pero good luck kay Boy Tapang. Boy Tapang, siguro this would be my final word dito. Boy Tapang, if you need assistance, kasi taga-antipolo din ako. Kunyari, gusto mong tumambay dito sa aking kwarto, pwede. You are welcome here in my humble abode. And kung ganun talaga kasi si Boy Tapang yan. Kung gusto mo lang naman, and I would like to, hanggang doon lang yung tulong ko, hindi naman ako abogado. But probably I can refer you to some lawyers na mas alam sa akin yan. Who knows, diba? Maybe not, diba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, Boy Tapang, good luck po. Tandaan mo, hindi ka pa guilty, natalo ka lang sa prosecutor level. But you still have a reason to fight back. Tandaan mo yan lagi. And by the way, gusto ko lang din mag-end dito kay Attorney Harold Respicio. Wait lang. Papakita ko lang sa inyo yung aking sinave na video sa kanya kasi sana ba si Attorney Harold? Where na yung attorney? Where na yung nawala Ito. Isinampa nila sa prosecutor's office ng Manila. Sabi po nila, dapat eto, gusto ko lang kayong mag-end dito. Masamang balita po. Okay. Mukhang ma-arrest po ulit ako dahil natalo po ako sa isinampang kaso ng COMELEC tungkol sa pagpapakalat ko daw ng fake news sa internet na isinampa nila sa prosecutor's office. Sinampa nila sa prosecutor's office. Ibig sabihin lang nun, aakyat na yung kaso niya. Okay, and magbe-bail na siya doon. So may natatalo, may nananalo talaga sa prosecutor's office. Sino ba nagsabing wala? Tanga-tanga nun. Tuloy natin. Ng Manila. That's another bullshit in the bullshit department. Sabi po nila, dapat daw po ay mas naging respectful ako at mas naging formal sa aking pagsasalita. Hello, sirs! Okay, thank you so much, Attorney Harold. Siguro, yung panoorin nyo na lang yan sa TikTok channel niya, and good luck din sa mga cases mo. I think he can handle it. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gagawin mga lord.